Hindi mangingimi ang Kamara na pananagutin sa Office of the Ombudsman ang sinumang kabaro nilang mapapatunayang sangkot sa kinikwestyong kontrata sa flood control project. Samantala, inig naman ng isang mambabatas na hindi sila pabor na bumuo pa ng isang independent group na mag-iimbestiga sa naturang kontrobersya. Report mula kay Vic Sumintap. Can search all of the projects that are in their area. Bilang suporta sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang mga questionableng kontrata sa flood control projects ng pamahalaan, nagkakasana ng imbestigasyon ng Kamara sa pangunguna ng House Committee on Public Accounts. Sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na walang sisinuhin ang gagawing imbestigasyon kahit pa kasama sa mga ito ang ilang miyembro ng Kongreso na dawit sa kontrobersyal na mga flood control projects. Kasi naman, halimbawa, nag-imbestigasyon kami dito, pwede naman kami mag-recommend sa ombudsman na mag-file ng kaso Bakit? Just because kasama namin dito, hindi kami magre-recommend na mag-file ng kaso? Kung may kasalanan yan, talagang papailan namin ng kaso talaga yan. Gayunman, hindi pabor si Puno na bumuo pa ng independent group para mag-imbestiga sa kontrobersiya. Sa harap na yan ng mga pangambang magkakaroon ng pagtatakipan kung ang Kamara at ang Department of Public Works and Highways din ang mag-iimbestiga. Pero dapat anyang magsimula ang investigasyon sa Kongreso dahil dapat na umiral muna ang internal rules para alamin ang katotohanan sa mga aligasyon. Pero ang sa akin kasi, ang ating budget hearings dito ay nakatutok sa ating mga ahensya. 'Di ba? Ano man kasi ang desisyon na namin sa mga sa Kamara or sa Senado, ang mga budget na yan ay ina-administer ng ating mga ahensya Ang haharap sa amin dito sa Kamara ay yung mga DBM, DPWH, sila yung tatanungin namin, 'di ba? Kumpiyansa din si Deputy Speaker Puno sa kredibilidad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsabing may mga kongresistang sangkot sa mga flood control projects. Pero sa pagkakakilala ko kay Mayor Magalong, alam niya talaga yan. Alam niyo, hindi nagbabluff yan. Pag sinabi niyang may pangalan siya, may pangalan siya. Pag sinabi niyang may detalye siya, may detalye siya. So ako, hinihintay ko rin. Sabik ako para marinig ko anong sabihin ni Benji This is what I was talking about. Sa mismong pagbubunyag ni Pangulong Marcos, 15 lamang ang may hawak sa 20% ng 545 billion pesos flood control projects ng pamahalaan. Ilan sa mga kontratistang ito, konektado umano sa ilang politiko. Kabilang sa tinukoy ng Pangulo ang SunWest Incorporated at ang Highton Development Construction Corporation. Ang SunWest ay pag-aari ni Adelma Angeline Alcazar at ang Highton ay pag-aari ni Christopher Quito Co na sinasabing kapatid ni ako Bicol Representative Saldico. Si Co ang chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress na tinukoy din ni Vice President Sara Duterte na may kontrol umano sa kaman ng bayan kasama si House Speaker Martin Romualdez. Sinikap ng Net25 News Team na kunin ang panig ni Co, subalit hindi ito pumapasok sa kanyang opisina sa House of Representatives. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.